malaking tagumpay ang nakamit ng Amerika sa paglapag ng una nitong spacecraft sa buwan matapos ang mahigit 5 dekada. Kasabay niya ng National Astronomy Week dito sa Pilipinas. Pero kaya nga bang ma-enjoy ang astronomy kahit ng mga walang budget? Saksi, si Jamie Santos. Welcome to the moon. Another giant leap for mankind. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang pribadong kumpanya ang nakapagpalapag ng spacecraft sa buwan. Yan ang Odysseus na unang US spacecraft din na nakalapag sa buwan matapos ang mahigit 50 taon. Kabilang sa misyon nito, kumalap ng iba't ibang data na posibleng magamit sa plano ng Amerika na muling magpadala ng mga tao roon sa mga susunod na taon. Para maunawaan ang mga misteryo ng kalawakan, malaki na ang inunlad ng teknolohiya. Kabilang dyan ang mga makabagong kagamitan tulad ng James Webb Space Telescope na nilaunch noong 2021. Pero kahit dito sa Pilipinas, buhay ang interes sa astronomy. Ngayong National Astronomy Week, libreng masisilayan ang mga bituin, planeta at iba pa sa Pag-asa Astronomical Observatory. Maging ang pagbisita sa planetarium. Bagaman sa pagbabago raw ng panahon na nagdulot ng light at air pollution, maaari pa rin naman daw ituloy ang interes sa stargazing. Ang nagiging problema lang natin dito yung mga constellations. Hindi na natin sila medyo nakikita. So mas maganda kung nasa province tayo, nasa beaches, sa mga bundok. Ayun, kitang-kita natin yung mga constellations. Ilang enthusiast nga ang inabutan namin sa observatory na minamasdan ang buwan at ang planetang Jupiter. Parang nakaka-humble po siya kasi we're part of something bigger and ayun po parang ang ganda ng creation ni God. Ang isang nakilala ko sa observatory may dala pang sariling telescope. Nitong pandemic daw nagsimula ang kanyang interes sa astronomy at stargazing. I would think of it as something you would want to explore. It's like something you're curious about. Especially that the mind is always curious. Buti na lang daw sinuportahan siya ng kanyang pamilya sa kanyang interes kasi mahal na hobby ang stargazing. This telescope is like 26,000 pesos. And that's like a discounted price. It's quite an investment if you really want to dedicate yourself in astronomy as a hobby and as a career. Pero para kay Pag-asa Astronomical Observatory Weather Specialist Alan Alcaraz, pwede naman di mahal ang hobby. Meron naman po kayong mabibili ng mga maliliit na telescope, no? Sa online, sa mga department stores. Kung hobby lang naman, hindi naman ganun kamahal. Pumunta na lang po kayo rito. Libre. Pero kung hindi naman, 25 pesos per head lang naman tayo. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.